Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Glad to be with you. Do and do and do. La 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 la. Magandang araw. Ako si Ginang Maricel M. Legaspi mula sa Malinta National High School, ang inyong guro sa araw nito. Ihanda ang inyong notebook, ballpen at module at makinig ng mabuti sa isa na namang makabuluhang aralin na ating tatalakayin. Ang ating paksa sa araw nito ay timbang ng kalagayang ekologiko o kahalagahan ng pangangalaga sa timbang ng kalagayang ekologiko ng rehiyon. Kasanayan sa pagkatito na ipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekologiko ng rehiyon. Para naman sa tiyak na layunin na iisa-isa ang mga problemang pangkalikasan na kinakaharap ng ating bansa at buong Asya. Ang paksa natin sa araw nito, timbang na kalagayang ekologiko. Bago tayo tumungo sa ating paksa sa araw nito, susubukan ko muna kung may natatandaan ba kayo sa nagdaang aralin. Magkaroon muna tayo ng isang gawain na tinatawag na like, dislike. Panuto. Mayroon akong inihandang mga pangungusap kung saan itatype ninyo sa comment box ang like kung mabuti ang epekto ng pagninang sa likas na yaman at dislike naman kung hindi mabuti. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Una, ginagawang subdivision ang mga lupang sakahan. Ano ang sagot? Like o dislike? Very good. Dislike. Ikalawa. Pagtatanim ng prutas at gulay sa bakanting lote. Ano ang sagot? Very good. Like ang sagot. Ikatlo. Paghuli ng mga isda gamit ang dinamita. Sagot? Very good. Dislike. Okay, ika-apat. Paggamit ng bike o paglalakad, malapit lang ang pupuntahan. Sagot? Very good. Like. Ikalima, ang pinakahuli. Pakikilahok sa mga organisasyong nangangalaga sa ating kalikasan. Sagot? Mahusay! Like! Ngayon naman ay magkakaroon muna tayo ng short game na tinatawag na sound slide. Okay. Okay, sa sound slide, pag-uugnayin ninyo ang mga larawan upang makabuo kayo ng salita na magpapakita ng ating paksa sa araw nito. Okay? Ano ang nakikita niyo sa inyo sa larawan? Very good. Echo. Tingnan natin ang ikalawang larawan. Ang ikalawang larawan, ano nga ba inyong naiisip sa larawan? Very good. Logic. Ikatlong larawan. Ano ang inyong naiisip? Mahusay. Call. Okay. Pagsama-samahin natin ang mga larawan. Okay. Echo. Plus. Logic. Plus. Call. Ano ang inyong nabuong salita?
Very good. Ecological. Mahusay. Next na mga larawan. Ano yan? Nakabilis. Ball. Very good. Sa isang salita, ano ang inyong nakikita? Lens. Very good. Okay. Pagsamahin natin ang dalawang larawan. Ball plus lens. Ano ang inyong nabuong salita? Mahusay. Balance. Okay. So, ang ating paksa, ano nga ba ang inyong nabuong dalawang salita sa mga larawan na ginawa nating sound slide? Very good. Ecological at balance. Okay, ang ecological balance ay tumutukoy sa balansing kalagayan ng mga tao, hayop, halaman, puno, at mga organismo sa mundo kung saan nagpapakita ng magandang ugnayan ang mga ito sa kanilang tinitirahan. Ang mga tao ay may mahalagang papel sa pagkamit ng balanse sa ekolohiya sapagkat ang mga tao ay may higit na kakayahan sa pag-iisip kaysa sa iba pang mga nabubuhay na bagay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng biodiversity? Ang biodiversity naman ang pagkakaiba-iba at katangi-tangihan ng lahat ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan. Ang Asya bilang pinakamalaking kontinente sa mundo ay itinuturing na pangunahing pinagbubulan ng global diversity. Ngunit habang ang mga bansa ay patuloy na papunta sa kaunlaran, kasabay din ito ay ang pagsulpot ng mga suliraning ekolohikal at pangkapaligiran bunsod ng hindi mapigilang patulan ng ekonomiya at patuloy na paglaki ng populasyon. Ano ang mga suliraning pangkapaligiran na kinakaharap ng ating bansa at ng Asya? Isa-isa din natin. Desertification. Tumutukoy ito sa mga pagkasira ng lupain sa mga rehiyong tuyo o lubhang tuyo na kapag lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o productivity. Ang salinization naman, sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ito ay nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon. Ang habitat naman, ito ang tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Ito ang pangunahing apektado ng land conversion o ang paghahawa ng kagubatan, pagpapatag ng mga bundok o maburol na lugar upang magbigay daan sa mga proyektong pangkabuhayan. Hinterlands, tumutukoy ito sa malayong lugar, malayo sa mga urbanisadong lugar, ngunit apektado ng mga pangyayari sa teritoryong sakop ng lungsod. Deforestation. Tumutukoy naman ito sa pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat. Isa ito sa problemang nararanasan ng Asya sa kasalukuyan. Siltation. Tumutukoy sa parami at padagdag na deposito ng banlig na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar. Isa sa mga problema ang kinakaharap ng Asya dulot ng pagkasira ng kagubatan at erosyon ng lupa. Red tide. Ito naman ay sanhi ng dinoflagellates na lason na lumulutang sa ibabaw ng dagat. At ang global climate change, tumutukoy naman ito sa pagbabago ng pandaigdigan o regional na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago sa daigdig ng mga gawain ng tao. At ang ozone layer, tumutukoy sa isang suson
sa stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone. Mahalagang pangalagaan ito sapagkat ito ang nagpoprotekta sa mga tao, halaman, at hayop mula sa masamang epekto ng radiation na dulot ng ultraviolet rays. Okay. So dahil sa mga suliraning ito, naapektuhan ang biodiversity at ecological balance ng ating kapaligiran. Ngayon, para sa inyo, ano ang maaaring maging epekto ng patuloy na pagkasira ng ating kapaligiran? Okay, very good. Maaaring maapektuhan ang ating kabuhayan, ari-arian, kalusugan, at buong ekonomiya at makakasira sa biodiversity at balanseng ekonomikal ng ating kapaligiran. Ngayon, bakit kaya mahalaga ang papel nating mga tao sa pangangalaga sa kalikasan? Sige nga. Okay. Dahil tayo ang higit na may isip upang gamitin ng buong husay ang kalikasan at upang mapanatili ang maayos na ugnayan ng tao sa lahat ng bagay na may buhay sa ating kapaligiran para na din sa ating kapakinabangan. Para naman malaman natin kung meron ba kayong natutunan sa ating paksa sa araw nito, dugtungan ang pangungusap. Ang aking natutunan sa araw nito ay very good. Ang tao ay may mahalagang papel na ginagampanan upang maging maayos ang kalagayan ng biodiversity at mapanatili ang balanseng ekonomikal ng ating kapaligiran. Tayo mismo ang marapat na mag-ingat at mangalaga sa ating kapaligiran. Okay, na naman natin ngayon. Alamin natin kung kayo ba ay may natutunan sa ating paksa sa araw nito. Magkaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Muli, sa panuto, i-type sa comment box ang titik T kung tama ang isinasaad sa pakalagad at i-type naman ang titik M kung mali. Okay. Una, desertification. Tumutukoy sa pagkasira ng mga lupaing bahagyang tuyo o lubhang tuyo na hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan nito. Sagot? Husay. T. Tama ang sagot. Ikalawa, ang salinization ay sanhi ng dioflagellates na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Ano ang sagot? Very good. M. Mali. Ano ang sagot dyan? Ang sagot ay red tide. Very good. Ikatlo, deforestation. Pagkaubos o pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat. Ano ang sagot? Very good. T. Tama. Ika-apat, siltation. Parami at padagdag na deposito ng banding na dala ng umaagas o umaagos na tubig sa isang lugar. Ano ang sagot? Tama ang pakaya. Letter T. Ikalima, pinakahuli. Red tide. Lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ang sagot? Very good. M. Mali. Ang tamang sagot ay salinization. Para
naman sa inyong takdang aralin. Sa enhancement learning, sa learning packet, sagutin ang Tree of Life at ilagay ito sa isang bond paper. Ang sanggunian, ang inyong mga learning packet. Maging handa bukas para sa class discussion kasama ng inyong mga guro sa Araling Panlipunan Center. Laging tandaan, sa history, kailangang balikan ang nakaraan upang mas patubayin ang kasalukuyan. Maraming salamat. Paalam!